talaga ang talagang nakakuha ng mga quote-unquote kaugalian, magandang kaugalian ng kanyang ama. Yun ang laging, yun yung kanyang, bentahe, ika nga. Binibenta niya sa tao na ako talaga ang nakakuha ng ugali ng aking tatay na si Ferdinand Marcos Sr. at hindi si Bongbong. At alam mo, ganito katanga yung mga botante ha. Sorry pero sasabihin ko na totoo. Yung mga loyalistang botante, sobrang tanga nyo talaga, no? Sorry pero totoo eh. Mantakin mo, doon sa dalawang pelikula na yun, sinisiraan yung amo ninyong si Bongbong Marcos, pero tinangkilik nyo pa rin. Ganun kayo katanga. Slight na binabanatan ni Senator Amy yung kapatid niya at ibinabaon, tapos inaangat yung sarili niya, kayo naman bilang isang loyalista tuwan-tuwa. Hindi nyo nahalata na binabagsak yung presidente ninyo. Ganun kayo katanga. Hindi, sorry pero talaga ganun talaga Pagpasensya natin, masakit talaga katotohanan, pero ganun talaga kayo katanga. Aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Biglang tingin. Tingin sa script. Sige. Ito sinasabi niya, yung kanyang ama ay ganun daw. Walang kinakampihan kung hindi yung sambayan ng Pilipino. Kaya bilang panganay na anak ni FM Senior, ganun daw siya. Walang kinakampihan kung hindi yung taong bayan. Totoo ba yun? Hindi. Kalukuhan. Isang malaking katarantaduhan. Meron talagang panahon ni Marcos Sr., meron talagang crony na sarili yan. May sarili siyang barkada at may sariling barkada ang mga Aquino. Kaya nga nag-away yung mga pamilyang Aquino at Marcos kasi kanya-kanya silang grupo. Kanya-kanya barkada. Wala sa usapan ang taong bayan. At tinatarantado nyo naman kami. Hindi naman ever naging nasa puso ni Marcos Sr. ang taong bayan. Walang ganun. Huwag niyong lokohin ng taong bayan na sinasabi niyo ang laman talaga ng puso ni Apo Lakay ay ang taong bayan. Walang ganun. Kalukuhan po yun. Kung ganun sana talaga ang tunay na nangyari, di sana ang nakinabang ng tunay na yaman na mga bayan natin ay kung hindi ang taong bayan. Tama, mali. Hindi po ito fake news. Ito po ay merong court decision na kung saan merong mga ill-gotten wealth ang inyong pamilya. Kung talagang ang laman ng puso at paninilbihan ni Marcos Sr. ay taong bayan, di sana walang ill-gotten wealth. Remember, this is a conviction of the court. Hindi ho ito chismis, ito ho'y merong desisyon ng korte. Totoo ho ito. So asang parte dyan, yung taong bayan ng unang iniisip. Taong bayan pero bulsa ang napuno. Ano to? Ginagago nyo kami? Ikaw talaga. Di ba? Huwag tayong maglokohan. Sasabihin ninyo taong bayan pero ang napuno iba. Hindi ho ito chismis Ito'y katotohanan. Desisyon ho ito ng korte. Hindi po ako nagsabi niyan. Huwag niyo ako sisihin. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Hindi daw madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Which is true. Which is totoo. Mahirap talaga na maging independent. Kaya nga bilib ako doon sa mga independent candidate na hindi nakikinabang sa makinarya ng partido o di kaya ng administrasyon, especially ng administrasyon. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni... Hindi nyo napapansin dito? Dito, psychological, ipinapasok sa tao na ang tunay na kamana ng Marcos legacy, Marcos Sr. legacy, ay walang iba kung hindi si Amy Marcos. Sa madaling salita, sinasabi nila, ganito lang sinasabi.
kayong mga loyalista, if you feel frustrated, if you feel nabudol ni BBM, don't worry because the true legacy ng Marcos Sr. ay nasa akin. Kita nyo yung dalawang mukhang ipinapakita ni Senator Amy dito? Ano yung dalawang mukha na yon? One, umaalis siya sa Marcos administration, kay Bongbong Marcos. Sinusubukan niyang kunin yung side ng mga against kay Marcos. Marami yun. Di ba? Pinklawan, Dilawan, makakaliwa, at ang pinakamalaking bulto nun ay ang mga Duterte. So, sa pag-alis niya, quote-unquote, dito sa kanyang kapatid, na si Bongbong Marcos, kinukuha niya yung side nitong mga against kay Bongbong Marcos. Pero, papaano niya kukunin yung side ng may gusto kay Bongbong Marcos? By saying that ang totoong nakamana ng ugali ng kanyang ama ay siya, hindi si Bongbong. In other words, hindi niya pa rin iniiwan yung konsepto na pag ikaw ay Marcos loyalist at nakukulangan ka kay Bongbong, akin ka pa rin. Ikaw pa rin ang market ko. Akin ka pa rin. Ako pa rin ang senador nyo. Pero yung mga galit kay Bongbong Marcos, umalis na ako kay Bongbong Marcos. So, sa inyo rin ako. Kukunin ko rin kayo. Nakikita ninyo kung paano sinusubukang buduli ni Senator Amy ang taong bayan? Kinukuha niya yung parehong market. Those Marcos loyalists na ayaw umalis kay Marcos because meron silang pantasiya na maganda naman talaga ang dagawan ng mga Marcos, especially yung tatay, kinukuha niya yun by saying, ako talaga, ako ang nakamana sa aking ama. Pero at the same time, kinukuha niya rin yung mga ayaw kay Bongbong Marcos. Kaya, huwag kayo mag-alala, umalis na ako doon. Umalis na ako doon. Kasi nga, mamaya babanggitin niya dito, para yung aking mga kaibigan. Which is ang sinasabi niya doon, mga Duterte, si VP Sara Duterte. Tingnan ninyo ha, kung paano niya baliin yung katotohanan. Pulakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa. Yan. Nanindigan mag-isa. Eto na. Yung dalawang pagbabangka niya. Pagdabangka niya sa dalawang ilog. Tingnan nyo. One. Upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Yan. Yan yung side. Kinakampihan niya pa rin yung mga loyalista. Pero ito yung pangalawa. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Mga Duterte. BBP Sara Duterte. So she wants both. Pareho gusto niya makuha. Paano niya ginawa? Through this video. Pero ang problema, merong magsisiwalat ng style mong bulok. May magsisiwalat ng katotohanan. Kaya ako, bilang tunay na Duterte supporter, kung kayo ay nagpapapaniwala pa rin sa ganitong klaseng pambubudol, ay may tawag sa inyo. Diba? May tawag po sa inyo. Kaya sana, wag na ho kayo magpabudol dito. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Yon. So talagang lagi niyang ipinapasok yung aking ama, aking ama, aking ama. Yung aking ama. So pinaninindigan niya pa rin, okay ang ginawa ng kanyang ama.
Kaya kung kayo ay hindi natutuwa sa ginagawa ni Bongbong Marcos at boboto pa dito, malaking problema natin. Malaking problema natin. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Naku, ba't ka namin ang intindihin? Iniintindi na nga namin yung buhay namin eh. Iniintindi na nga namin yung pamilya namin. Iniintindi na nga namin jowa namin. Pati ba naman ikaw, intinding ka pa namin? Alam mo bakit niya sinabing intindihin siya? Intindihin siya na siya ay Marcos, pero ayaw niya na sa kapatid niya. Pero gayon pa man, kailangan kayong mga loyalistang bumoto sa kanya. Kung kayo mga loyalista, boboto pa rin sa kayo sa ganyan, iniwan na yung pinaka-amo ninyo si BBM, ewan ko lang sa inyo kung boboto pa kayo sa kanya. Ito ang tinatawag mo na hindi mainit, hindi malamig. Lukewarm, ika nga. Diba? Oh. Kung kayo naman mga supporter ni BP Sara Duterte at magpapaloko pa rin na kaibigan nito ni BP Sara Duterte, ewan ko na lang. Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo. Nagpabudol na kayo nung una, magpapabudol pa rin po ba kayo? Basta ang alam ko, huling sinabi ni BP Sara Duterte ay never again to Marcos says. Hindi ko niya sinabing never again to Bongbong Marcos. Sinabi niya never again to Marcoses. Kung kayo, hindi pa rin nyo nababasa yun, at di nyo pa rin nauunawaan yung ibig sabihin ni BP Sara Duterte, malaki talaga problema natin. O, ayan. Ngayon, ang tanong, ito. Ang tanong, totoo ba na talagang umalis na siya sa partido ni BBM? Kasi yan ang pinalalabas siya dito, umalis na siya. Mas pipiliin na lang daw niyang ano yung kanyang term? Mag-solo sa pangangampanya, mag-solo sa politika. Tama, mali? Ito yung nilabas niya 2 days ago, eksaktong araw o kinabukasan, umaga, after i-announce yung siya ay kasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. In-announce ito. Bigla lumabas ito, biglang nagbago siya ng isip. Di ba? Oh. Pero ang tanong, totoo ba na sinasabi niya na mahirap ang maging solo, ibig sabihin magsosolo na siya. Hindi na siya sasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. Totoo ba yun? Hindi ako magsasabi sa inyo kung totoo yun o hindi. Si Abalos ang magsasabi sa inyo. Ayan. Kahapon, 20 hours ago, may lumabas na nagpunta si Abalos at nangampanya sa Caloocan. Alam mo, sigurado ako umiyak dito si Trillanes. Feeling ko umiyak dito si Trillanes eh. Kasi sobrang pagsipsip niya sa Marcos administrasyon. Pero itong si Abalos, o yung administration slate, ang malapitan ang kinampihan. Kawawa naman si Trillanes, Mantakin mo to, ha. Itinain na siya ng Robredo camp, mga Pinklawan, galit na kay Trillanes kasi binanatan nila yung santa nilang si Leni Robredo. So nagalit yung mga Pinklawan. O syempre, yung mga Duterte, galit din naman talaga sa kanya, matagal na. Dahil sa ginagawa niyang kabalastugan, di ba? Tapos, sumisip-sip na nga lang siya sa mga Marcos. Etong mga Marcos Senate slate, ang kinampihan pa, ang mga malapitan. O, nandyan na mga malapitan eh. O, ibig sabihin, kahit sa kanya, ayaw. Sinong may gusto kay Trillanes? Hindi, nagtatanong lang ako, sino may gusto kay Trillanes? Sigurado ako yung mga sintu-sintu dyan sa Caloocan. O kaya yung mga addictus dyan sa Caloocan.
Baka yun na may gusto kay Trillanes. Bakit? Sabi nun, bakit ba? Gusto namin yung ibang mataas ang dating eh. Yung mataas. Alam mo, pag mataas ako, may tama ako, gusto ko yung mataas ang dating. Ano ibig sabihin mataas ang dating? Yung mayabang. Gusto ko yung mayabang ang datingan eh. O, ayun si Trillanes. Sobrang yabang. O, di ba? Ang yabang-yabang. Balik tayo dito ngayon kay Abalos. Ayan, nagpunta ho siya. Ano kinaugnayan kay Senator Amy? Tandaan nyo, sa video ni Senator Amy, ano sabi niya? Ano sabi ni Senator Amy sa video niya? Balikan natin. Ayan, sa gitna. Pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa. Hindi madaling tumayong mag-isa. Sa kampanya. Sa kampanya. At sa politika. At sa politika. Mahirap daw yung mag-isa. Di ba? Mahirap daw yung mag-isa. Kaya kahit maninindigan siya kasi yun daw ang turo ng kanyang ama. Ang tanong, bakit kahapon lang kasama mo si Abalos? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Villar? Bakit kahapon lang kasama mo to si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo. Mahirap ang magsarili. Huy. Ano sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan kasama mo. Apakasinungaling naman mong madam. Ayan enjoy na enjoy ka. Kasama ang mga balimbing. Kasama si Abalos. Kasama si Villar. Kasama si Abby Binay. Si Pacquiao nasa likod ayun hindi gumagalaw. Gago! Bakit kanyo? Ibig sabihin lamang po niyan mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya, mahirap ang mag-isa, hindi totoo yun. Naglilibot siya, kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Tinatarantado naman tayo Binubudol mo na naman kami, Madam Senator Amy. Ano to, lokohan talaga? Sa bagay, madaling maloko yung mga loyalista. Yung mga tanso. Ayan gaguhan po ba ito? Ayun si Abby, Abby Binay, nasakim sa kapangyarihan. Ayaw bitawan na Makati, kaya pinatakbo yung asawa. Tapos sabi niya, huwag kayong manggalala, ako pa rin yun. Sabi niya sa interview yun, ako pa rin yun. Pag binoto niya asawa ko, ako pa rin naman na mamumuno. Ano ba talaga? Sabi niya yun sa interview, sabi niya yun. Napakinggan ko. Ako pa rin yun ang sabi niya. Ayaw umalis sa Makati, pero tumatakbong senador. Yan ang tinatawag mong ganid sa kapangyarihan. Ganyan ang mga politiko sa atin, sa bayan natin. Puro ganid sa kapangyarihan. Katulad nito si Senator Amy. Bakit kanyo nasasabi kong ganid sa kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Kunwari, aalis siya sa BBM slate para makuha ang amor ng mga Duterte. Pero, pag nag-iikot, kasama pa rin siya sa BBM slate. Ganid talaga. Bakit kanyo? Ibig sabihin, ginagamit pa rin niya ang makinarya ng kanyang kapatid. Mantakin mo, kung ako si Madam First Lady, magagalit ako. Walang biro kung ako si Madam First Lady, magagalit ako Mantakin mo, magsasabi ka in public na you're leaving my husband, pero ginagamit mo yung makinarya ng administrasyon ng asawa ko? Kasi ganun talaga yung ginawa niya Kunwari aalis siya pero
tandaan mo, bakit siya mga local government official, katulad nila Malapitan, kumakampi sa administration slate? Matik yan. Normal po yan sa lahat ng local government. Asahan mo, karamihan ng lahat ng local government, ang ikakampanya ay ang administrasyon na nakaupo. Kaya nga, sa kasaysayan ng Pilipinas, midterm election, yan ang pinaka dapat tumakbo ang mga kalyado ng administrasyon. Because after the midterm election, diyan nasisimulang bumagsak ang administration ratings. Pero habang midterm election, malakas ang ang kapangyarihan ng administration. Although phenomenal itong administration na ito. Bakit? 2 years pa lang pabagsak na. 2 years pa lang bumabagsak na yung ratings. Mas mataas pa yung vice presidente. Pero gayunpaman, ang mga local government, matik na yan. Ang kanilang bibigyan espasyo sa kanilang local election, local campaign, walang iba kung hindi yung administration slate. Kaya nga, maraming sumasali sa administration slate during midterm election. Ibig sabihin, ang laki ng benefit mo kung ikaw tumakbo ka ng midterm election. Kasi bit-bit ka ng administrasyon. Lahat ng makinarya ng administrasyon nasa iyo.